Hello po, welcome sa ating Fast of Daniel na kung saan nasa day number 8 na po tayo. At itong Midday Boost program natin, pinagpapatuloy pa rin natin na i-meditate yung book ng Joel. And as you know, kahapon po kayo na pumunta sa church, nag-start tayo na sa isang purpose ng faith sa buong week. Tinatawag natin itong week of decision na kung saan dahil sa isang desisyon or sa pamamagitan ng isang desisyon, pwede nitong ayusin yung buhay natin. Pero sa pamamagitan rin po ng isang desisyon, pwede nitong sirain yung buhay natin. That's the reason why we are going to continue meditating yung book ng Joel. And as of now, nasa chapter 3 na po tayo. Beginning today, sisimulan natin yung chapter 3. But still, nasa faith pa rin po ng week of decision. And gusto ko po, kung meron kayong Bible, buksan nyo po yung Bible ninyo sa libro po ng Joel, sa chapter 3. And then gusto ko rin po sana na i-share ninyo yung link ng program na ito para sa family members ninyo, para sa mga mahal nyo po sa buhay. And then giving you time, gusto ko rin po na panoorin nyo po itong testimony ito. And then, magbabalik po tayo talking about itong week of decision. Panoorin nyo po ito. I grew up believing that being content meant you shouldn't ask for more from God, that it was even considered greedy. So I accepted suffering as normal. I accepted that my son and I were always sick, and that life would always be hard. I prayed and followed traditions, but I never truly saw God's power because I didn't really know or practice His word. Then things got worse. My marriage fell apart. My husband betrayed me and had a child with another woman. While our son was in and out of the hospital with asthma, he left us. I begged him to help with his own son's medication, but his mistress controlled him and his money. That broke me. Depression took over. My heart was filled with pain, anger, grudges, and unforgiveness. I even thought of revenge. Then voices attacked my mind. End your life. I thought of stepping in front of a truck or jumping from the MRT. One night, I planned to drown myself in a lake, but a hug from my 5-year-old son made me realize how much he still needed me. Still, nothing changed inside me. My body started breaking down because of severe migraines triggered by light and noise. I hit my head against the wall just to feel relief. I couldn't breathe or sleep. A checkup revealed a heart condition that caused me to faint. Once I collapsed on a bus and woke up in an ambulance. To survive, I worked abroad and became the sole breadwinner. I supported my family for years, yet ended up with nothing for myself. No house, no savings, no investment. My son also lost interest in school and spent hours playing video games. Everything fell apart because although I was religious, I never learned to listen to God's voice. I never truly knew His word. But that changed me when I came to the help center. The teaching were different, direct and practical. I learned that faith is not emotion. It is what is written and obeyed. One verse caught my attention, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. That became my turning point. I chose to trust that word and put God first. I joined the campaign of faith to seek the baptism of the Holy Spirit, not for blessings, but because I wanted Him as my helper and comforter. I gave up everything that displeased Him, asked for His direction, and obeyed. I committed to prayer, fasting, and meditating on His word. Even while working, my thoughts stayed connected to God. I welcomed Him to live in me, not for a moment, but for eternity. I repented of holding into pain, grudges, anger, unforgiveness, and my desire for revenge.
I surrendered my religiosity, my son's future, my health, and my broken past on the altar. I attended more services so I could learn to live according to God's will. Then God asked for 1 month's salary, money I had set aside for my son's medication. It wasn't easy, but it was an act of faith. After I fulfilled that vow, I received something I had never known before, true peace and joy. I knew God had heard me. I had the assurance that He was living in me. Strengthened by the Holy Spirit, I called my son's father and asked for forgiveness. He was surprised, and so was I. We forgave each other and chose to separate peacefully. Later, he passed away, but I had peace because before that happened, I had encouraged him to repent, seek God's forgiveness, and be baptized in water. I believe he was saved. From there, my life changed. God gave me wisdom to manage my finances. I told my family I have a project to build my own house and buy land. From then on, they began taking responsibility for themselves. I was no longer the sole breadwinner. Today, my finances are stable, and I own my own house and 4 lots in different subdivisions. Most importantly, my inner life changed completely. Depression, suicidal thoughts, anger, grudges, and the desire for revenge are all gone. Even my health was restored. But there was still one prayer I had been carrying since I first brought my 9-year-old son to the help center in 2012. As a single mother working abroad, I dreamed that he would finish his studies, have a good career, and build a better future. Instead, he became rebellious. He stopped studying, started smoking and drinking with bad friends, and his choices even affected his health. Recently, he was rushed to the hospital because his potassium level had dropped to a critical level. His body became so weak that his legs went numb, and he struggled to breathe. While he was still in the emergency room, I received a message from him. He said, "Mom, I want to be baptized in water." I asked, "Are you sure? Why have you decided to do that?" He replied, "I don't want to keep doing the wrong things anymore. I want to change my life for the better." The moment I read those words, I knew Jesus was rejoicing over that precious soul. As a mother, my heart was filled with joy. Looking back, I now understand why God allowed me to wait for so many years. Through every prayer, every challenge, and every moment that tested my patience and perseverance, God was not only transforming my son, He was transforming me. Today, I understand that there are no perfect parents and no perfect children. We have both gone through God's process, and through it, He has strengthened our faith. Yung campaign of Mount Zion po ay tuloy-tuloy pa rin at meron po pa kayong opportunity na isubmit yung mga request ninyo hanggang katapusan po. Actually, hanggang August the 2nd, pwede nyo pong i-fulfill yung sacrifices ninyo, yung vows ninyo whenever it is ready na. And let's continue po na i-meditate yung libro po ng Joel kasi marami pong inspiration dyan. Marami tayong matututunan para sa buhay natin which is practical, but meron rin tayong matututunan which is sa ating spiritual life. Kung paano magkaroon ng malalim na relationship sa Panginoon. And let's meditate itong book ng Joel chapter 3 mula verse 1 hanggang 2. Sabi dito, sinabi ng Panginoon, sa panahong iyan na ibabalik ko ang mabuting kalagayan ng Juda at Jerusalem, titipunin ko ang mga bansa at dadalhin ko sila sa lambak ni Jehoshaphat. Doon ko sila hahatulan dahil sa kanilang ginawa sa mga Israelita na aking mamamayan na pag-aari ko. Pinangalat nila ang mga Israelita sa iba't ibang bansa at pinaghati-hatian ang aking lupain. So,
Ano po bang ibig sabihin niyan? May isa lang akong highlight na word. Actually, yan po ay isang lugar. Okay? And sa buong chapter 3, mababasa nyo po yung word na yan. That's why gusto ko po munang i-explain. Okay? Ang lambak ni Jehoshaphat or libis ni Jehoshaphat, meron po yung synonyms. Ibig sabihin, kasing kahulugan. Bukod po sa name na lambak ni Jehoshaphat, ang tawag rin po dyan ay lambak ng pagpapasya or Valley of Decision. And as you know, nasa week nga po tayo ng decision. And then gusto ko lang i-debunk or ibig sabihin, basagin yung mga maling paniniwala when it comes about yung paggawa ng desisyon. Gusto ko pong maging clear yun para sa inyong lahat. Para lang at least, kasi alam nyo po, isang desisyon, sabi ko nga, pwede nitong mabago yung buhay mo. Pero isang maling desisyon rin, kaya nitong basagin yung buhay mo. Lahat ng pinaghirapan mo na desisyon na tama noon sa isang maling desisyon, guguho po yan. Bakit ko ito ini-explain? Kasi minsan, kapag gagawa tayo ng desisyon, ang pinaghahandaan nating desisyon is yung mga malalaking desisyon. Pero hindi lang naman po yung importante is yung mga malalaking mga desisyon na dapat natin i-take. Yes, importante yan. Pero minsan kasi, nababaliwala natin yung mga maliliit na pagpipili, maliliit na desisyon na ginagawa natin everyday. Nababaliwala natin yan. Which is mali. Mali po yun. Hindi po natin dapat baliwalain yung mga desisyon na maliliit kasi yung resulta po ng buhay natin ay nasa pinagsama-samang maliliit na desisyon kasi maliit man yung desisyon na ititake mo pero kapag pinagsama-sama yan, yung maliit na desisyon, malaki yan. Malaki yung magiging impact niyan sa buhay mo. That's the reason why kailangan nyo po na i-take rin ng seryoso yung mga desisyon na ginagawa nyo. Whether malaki, whether maliit, lahat ng yan, pantay-pantay yung importansya. Kasi lahat ng yan, merong impact sa buhay natin. Pero how many times, kapag magdi-decide na po yung tao, lagi nating naririnig na Diyos ang magdi-decide. Laging naririnig natin yung ganyan. Kaya nga, yung title ng program natin today, sino ba talagang magdi-decide? Kasi lagi natin naririnig kapag yung tao undecided, lagi nilang bukang bibig, bahala na si Lord or Diyos yung magdi-decide. Alam ko po na napaka-tricky kasi nito. Akala kasi natin when we talk about parang yung pandinig natin na if God's will. Diba? Parang may mga tao po na when we talk about decision, hihingi sila ng signs and then dito, wag na tayong lalayo ng example. Dito po sa Hong Kong. 'Di ba? Marami po dito sa Hong Kong na nag-a-apply na tumawid sa Europa. 'Yun naman yung reality. Kung hindi man sa Europa, sila ay tatawid sa Canada. Madalis ginagawa itong isang tawirang bansa. But anyway, wala naman pong mali diyan. And marami pong mga tao when they apply sa mga ganyang case. And then lagi kong naririnig yung word na if God's will, kapag gusto ng Diyos is makakapasa ako doon, kapag ayaw ng Diyos hindi ako makakapasa doon. 'Di ba? Parang tama kung papakinggan. Parang tama kung papakinggan. Pero kulang yung term na yun. Bakit? Kasi kung hindi ka naman po nag-decide na mag-apply dyan, sabihin natin, kung God's will man or hindi, kasi nag-decide ka na dun eh. Kasi gusto lang nating ibato sa Diyos yung lahat na Diyos yung magdi-decide. Hindi ko po alam kung nagigets siya po yung ibig kong sabihin, pero ito po yung reminder number 1. Hindi ang Diyos ang magdi-decide para sa atin. Kung ikaw man ay nag-a-apply sa ganyan, nag-decide kang mag-apply dyan.
Pastor, nagdesisyon yung Diyos na hindi ako paalisin. Nagdesisyon yung Diyos na paalisin ako. Fine, pwede nating sabihin ganun. Pero kapag titingnan mo yung pinakapunot dulo, ikaw pa rin nag-decide nun eh. Kung hindi ka in-apply dyan, hindi ka makakalabas. Or hindi ka rin ma-reject. So, tanggalin nyo po yung sa isip ninyo na Diyos yung magdi-decide. Ikaw pa rin yung magdi-decide. Ikaw pa rin yung magdi-decide. Pastor, paano ko malalaman yung kalooban ng Diyos? Malalaman mo yung kalooban ng Diyos kung ang hinihingi mo is ayon sa kung anong nakasulat sa salita ng Diyos. Ganun humingi. Pero wag nyo pong isipin na Diyos yung magdi-decide. Maling-mali po yan. Sa buhay natin, tayo pa rin yung magdi-decide. Ikaw yung nagdi-decide kung anong idadamit mo today. Ikaw yung nagdi-decide kung saan ka pupunta today. Ikaw yung nagdi-decide kung anong papapasukin mo sa utak mo. Ikaw yung magdi-decide ng lahat. So tama na po na isipin natin na yung Diyos yung magdi-decide para sa atin. Pero Pastor, di ba dapat align sa kalooban ng Diyos? Yes. Kaya nga dapat bago ka po mag-decide, i-check nyo muna kung align sa salita ng Diyos. Kasi minsan, ang ginagawa natin, bahala na. And then we decide, and then saka natin hihingiin yung tulong ng Diyos sa desisyon na tayo yung nag-take. Diba? Kung tayo rin naman mo mag-take, so anong dapat mong gawin? Mag-inquire ka muna sa salita ng Diyos, mag-pray. Kasi ulitin ko, ending, ikaw pa rin yung magdi-decide. Ikaw yung magdi-decide. Kaya nga binigyan tayo ng free will eh. Binigyan tayo ng free will. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw yung magpapasya sa buhay mo. Kahit pagpunta sa langit at impyerno, ikaw pa rin magdi-decide niyan. Madalas, ang laging sinasabi ng mga tao is, kung mabuti yung Diyos, ba't niya itatapon yung tao sa impyerno? Hindi niya itinapon yung tao sa impyerno. Yung desisyon ng tao. Kasi hindi naman tayo pipilitin ng Diyos. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Lagi niyo po yan tandaan. Okay? Do not forget na this coming Wednesday po, meron tayong Lord's Supper. Okay? Sa Lord's Supper natin, tatawagin rin natin yung Lord's Supper of Decision. So, itong buong week na ito ay week ng decision. That's why this coming Wednesday, meron tayong banal na hapunan. Okay? Mga kaibigan, yun lang po. Mamaya 10:00 ng gabi, meron tayong powerful na testimony ipapakita sa inyo. Really, maging connected po kayo mamaya 10:00. Live tayo niyan. And then gusto po natin na bawat isa sa inyo na nasa faith nitong fast of Daniel, huwag kayong mawala sa espiritu, kundi manatili kayo hanggang wakas. So 10:00 po yan ng gabi, be connected. Okay? So mga kaibigan, yun lang po. At magkita-kita tayo bukas again. We are going to continue talking about itong week of decision, lambak ni Jehoshaphat or lambak ng pagpapasya. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.